Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 31, 2026, Sunday. Mas tumindi pa ang lakas ni Typhoon Domeng habang ito ay kumikilos pahilaga dahil dito lumalakas din ang habagat na siyang magpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Bukod dito, minomonitor din natin ang isa pang sistema na pwedeng mabuo sa kanluran ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, si Typhoon Domeng ay gumagalaw north-northwestward sa dagat, silangan ng Batanes at kahit hindi inaasahang maglandfall, malawak ang saklaw ng hangin nito at kaya nitong palakasin ang habagat na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang sentro ng mata ng Typhoon Domeng ay tinatayang nasa layong 670 kilometers, silangan ng Basco, Batanes. Sa lakas, ang maximum sustained winds ay 120 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso ay umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Ang galaw ng bagyo ay north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mahalaga ring tandaan na ang malalakas hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 560 kilometers mula sa sentro. Ibig sabihin kahit malayo ang mata, malawak ang naaabot na hangin at magagaspang na alon sa paligid ng sistema. Sa ngayon, walang tropical cyclone wind signal na nakataas, pero kahit walang signal, hindi ibig sabihin ay wala ng panganib sa ulan at dagat. Ang isang malakas na bagyo na nasa karagatan, lalo na kapag malawak ang wind field, ay pwedeng magbigay ng epekto sa seaboards at sa monsoon flow. Kaya ang focus natin ngayon ay yung dalawang bagay na binibigyang diin ng forecast. Una, ang mga pag-ulan dahil sa southwest monsoon at pangalawa, ang pagtaas ng alon at posibilidad ng mas magaspang na dagat sa extreme northern Luzon at kalapit na seaboards. Ngayon, punta tayo sa heavy rainfall outlook na may kinalaman sa southwest monsoon. May inilabas na heavy rainfall outlook ang Pag-asa ngayong araw dahil sa habagat. Inaasahan ng rainfall na naglalaro sa 50 to 100 mm sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Bukas, inaasahan din ng 50 to 100 mm sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa Martes, June 2, inaasahan din ng 50 to 100 mm sa Zambales, Bataan, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo at Guimaras. Sinasabi din na pwedeng mas mataas pa ang ulan sa mga mountainous at elevated areas at pwedeng mas lumala ang epekto sa ilang lugar kung may significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, kung nabasa na ang lupa at may nauna ng pag-ulan bago tumama ang mga susunod na buhos. Silipin din natin ang forecast weather conditions per region para sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at BARM. Inaasahan ng cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm. Ang dahilan nito ay southwest monsoon. Posible ang flash floods at landslide dahil sa moderate to heavy rains. Sa ganitong setup, mas mataas ang tsansa ng mas malalakas na buhos sa kanlurang bahagi. Pero hindi rin imposible ang malakas na thunderstorm burst sa ilang lugar sa timog at gitna, lalo na kung magkasabay ang monsoon moisture at thunderstorm development. Sa Central Luzon, Cagayan at Isabela, inaasahan din ang cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm. Pero ang dahilan naman ito ay trough ng Typhoon Domeng. Dahil dito, posible ang flash floods o landslide dahil sa moderate to at times heavy rains. Meaning, kahit hindi tumatama ang mata ng bagyo sa lupa, yung trough o buntot at ang moisture sa paligid nito ay pwedeng magbigay ng mas aktibong ulan sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa mga lugar na nasa ilalim ng daanan ng mas makapal na ulap at thunderstorm cells. Para sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhi ng localized thunderstorms, at posible pa rin ang flash floods o landslide kapag naging severe ang thunderstorm sa isang lugar. Dito, mas paisa-isa ang tama ng ulan. Kaya pwedeng sa isang bayan ay malakas ang buhos, pero sa katabi ay mahina o halos wala. Tapos, magpapalit ulit depende sa paggalaw ng ulap. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Sa Northern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na nasa range ng 1.2 to 3.4 meters. Sa ganitong range, mas magalaw ang dagat at mas mahirap para sa maliliit na sasakyang pandagat at maging sa ilang rutang pangkaraniwang biyaheng dagat. Sa Central Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula northwest to west at ang coastal waters ay slight to moderate 0.6 to 2.5 meters. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southwest at ang coastal waters ay slight to moderate din with 0.6 to 2.5 meters. Mapapansin na kahit sa iba pang bahagi ng bansa ay may upper range na 2.5 meters. Kaya sa ilang exposed seaboards, pwedeng mas maramdaman ang alon, lalo na kung tuloy-tuloy ang ihip at kung may swell
na dumadating mula sa malakas na bagyo sa Hilaga. Sa track and intensity outlook, magpapatuloy si Typhoon Domeng na kumilos north-northwestward hanggang bukas, June 1, bago ito mag-record patungo sa southern Japan para sa natitirang forecast period. Ang bagyong ito ay less likely na maglandfall sa Pilipinas at inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon. Sa intensity, inaasahang magpapatuloy ang pag-intensify ni Domeng hanggang maabot nito ang peak intensity bukas habang nananatili sa Philippine Sea. Pagkatapos nito, inaasahang hihina ito ng paunti-unti pero mananatiling typhoon sa buong forecast period. Ibig sabihin, kahit papalayo, hindi ito basta biglang mawawala. Malakas pa rin ang sistema at may kakayahang magdala ng swell at palakasin ang monsoon flow sa paligid. Dahil dito, ang pinaka-inaasahang epekto sa susunod na mga araw ay nakasentro sa habagat at sa dagat sa hilagang seaboards. Sinasabi din na maaaring makaranas ng moderate to rough sea condition ang seaboards ng extreme northern Luzon ngayong weekend at posible ang pagtaas ng gale warning sa area. Ito ang dahilan kung bakit kahit walang wind signal sa ngayon, binabantayan pa rin ang pagbabago ng alon at hangin sa extreme north dahil mabilis mag-escalate ang sea condition kapag tumama ang swell at lumakas ang ihip. Kung sisilipin natin yung ibang mga weather model, posible pa din mabuo yung isa pang bagyo sa kanluran pero hindi ito kasing bagsik ni Domeng dahil hindi ganon kalawak ang karagatan na ginagalawan nito para magpalakas. Sinasabi na ito ay posibleng dumaan sa extreme northern Luzon or sa western part ng northern Luzon. So kahit hindi ito sobrang lakas na bagyo, sasabay ito sa habagat na siyang magpapaulan sa bansa. Sa heavy rainfall outlook timeline, mapapansin na lumalawak ang coverage habang papasok ang Lunes at Martes. Nagsisimula ito sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique ngayong araw. Bukas, nadagdag ang Iloilo at Guimaras at sa Martes kasama na ang Zambales, Bataan at Batangas. Ang ganitong paglawak ay tugma sa monsoon enhancement kung saan ang moisture ay mas naitutulak papasok sa western section habang nananatili ang malakas na sistema sa hilagang silangan at habang nagbabago ang steering flow sa paligid. Kaya sa kanlurang bahagi, mas mataas ang tsansa ng mas malalawak na pag-ulan habang sa ilang bahagi ng Luzon, sa silangan at hilagang silangan, ang trough ni Domeng ang maaaring maghatid ng mas aktibong ulan. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.